Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan si Google Bard, ayan, isa po siyang artificial intelligence kung saan ay ginamit po siya para magbigay ng kanyang insight or yung kanyang kaalaman tungkol dito sa potential ng Terra Classic. Yan, sa presyo nito. Yan, ito po yung sa presyo niya na nung price surge po niya dito sa taong 2024. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Yan, Terra Classic or Luncy has seen stellar growth in the past 4 weeks, and Google's AI chatbot Bard has shared insights into what the future holds for the token. Ayan, kung nag-hold po tayo or nagtitrade po tayo ng Luncy or Terra Classic ay nakita po natin na nagbigay po siya ng matinding performance. Yan, ang laki po ng kanyang paglago nitong nakalipas na 4 na mga linggo. Yan, past 4 weeks. At tinanong po nila si Google Bard, isa po siyang AI chatbot. Yan, kung ano naman yung kanyang maibibigay na insight sa hinaharap na presyo ng Luncy. Yan, kung magpapatuloy nga ba sa paglago ito at makakabalik sa dating presyo nito nung ito ay bago nag-collapse or hanggang limitado na lamang yung kanyang presyo. Kaya yan, ano kayong masasabi ni Google Bard? Sabi po rito ay though the current market sentiment has weighed down Luncy, it is still relatively in a good place per its year-to-date gains. While the token is trading at 30-digit 752, down by 7.62% and 29.59% in the past 24 hours and 7 days, its monthly gain of 112% negates this negative outlook. Kaya ayan, maski bagsak yung kanyang mga 24 hours at saka 7 days na performance, ay yung kanyang kabuoang monthly gain naman ay nananatiling nasa 112%. Ayan, gain po yung kanyang monthly performance. Kasi yan na nga, nag-uumpisa na po talagang bumagsak yung mga crypto markets. At dulot po kasi niyan yung breather ni Bitcoin. Yan, so talagang sinusunod po talaga nila yung galaw ni Bitcoin. Kasi yan nga yung lagi kong sinasabi na si Bitcoin ay ang mother of all cryptocurrencies. Ayan, parang mga pato yan. Ayan, kung yung mga pato na may mga yung meron siyang mga maliliit na mga anak. Yan, kung pag saan po siya nagpupunta ay sinusundan po ng kanyang mga maliliit na mga anak. Kaya yan, parang ganyan lamang po yung kanyang pagkakahambing natin dito kay Bitcoin sa mga cryptocurrencies. Ayan, at the time of writing, Luncy's market capitalization sits at 1 billion. 1 billion na po yan. 1 billion. 1 billion dollars at saka yung trading volume niya ay nasa 418.2 million dollars. Surprisingly up by 20.02% in the past 24 hours. Yan, Terra Classic or Luncy price outlook. Google's Bard's position. Yan, ito naman po yung insight ni Google Bard. When we asked the AI chatbot what it thinks of Luncy's price by the end of 2024, it noted how tough it will be to speculate on the asset's price, considering its volatility. However, the AI chatbot now focuses on expert opinion and the current market condition to forecast a minimum, maximum, and average price for the asset. Kaya yan, maging si Google Bard ay hirap na rin daw po siya na i-predict ang magiging presyo or patutunguhang presyo ni Luncy dito sa katapusan ng taong 2022. Ayan, kaya ang ginawa raw ni Google Bard ay nag-focus daw po siya sa mga opinion ng mga eksperto pagdating sa kanyang forecast dito sa pag-forecast dito or prediction sa posibleng magiging presyo ni Luncy sa pagsapit ng taong 2020, pagsapit ng
pagtatapos ng taong 2024. Yan, at meron po siyang minimum, maximum at saka average price. According to Bard, Lunsi will end this month at an average price of $2.89. From here, the chatbot sees Lunsi printing a minimum price of $2.37 with a possible peak price of $3.41. The chatbot said the token could rise as high as $14.96 by 2024. Ayan. Sa pagtatapos daw ng ng buwan na ito, ay yung kanyang average price ay pwede pong umakyat sa $2.89. Yung minimum price ay nasa $2.37 at yung pinakamataas po na presyo na pwede niyang akyatin ay $3.41. Ayan, pagsapit naman daw po ng taong 2024 ay posible pong umakyat ito sa pinakamataas na presyo na $14.96. Kaya yan po yung actual na result dito kay Google Bard. Notably, the speculative nature of digital currencies makes anything possible. Still, the chances that Lunsi will surmount all odds to hit the minimum price, which represents a 1.3 million% surge, is hard to imagine with barely 3 weeks to the end of the year. Kaya yan, mukhang parang napaka-imposible po talaga yung prediction dito ni Google Bard. Yan, sa loob lamang ng ilang mga linggo, yan, patapos na po yung taon na ito. December na po ngayon, ilang linggo na lamang ay magpapalit na tayo ng taong ayan, magiging 2024 na. At mukhang napaka-imposible na makamit ni Lunsi yung mga presyo na binitawan dito ni Google Bard. Kasi kung sakaling nagkatotoo po yan, ay magbibigay po siya ng ganyan kalaki, 1.3 million% na surge. Yan. While Bard's prediction hinges on key factors like the potential adoption by members of the Lunsi community and sentiments in the broader market, the seemingly unrealistic projection shows the flawed nature of some experimental AI models in general. Kaya yan, sabi po rito ay flawed. Sabi rito ay flawed or pagkakamali. Yan, ngayon ay may pagkakamali pa ang mga AI models natin katulad ni Google Bard. At laging ang sinasabi, kung gagamitin mo si Google Bard ay may warning naman po dyan na si Google Bard ay isa lamang po siyang experimental na AI models in general. Ibig sabihin ay pwede po siyang magbigay ng mga pagkakamaling mga mali-maling mga results. Kaya ayan, ngayon ay ganyan pa lamang po yung ating mga AI, artificial intelligence. Nagkakamali po sila, hindi po sila 100% na accurate. Kaya may flawed pa rin po ang nature ng ating mga artificial intelligence. Google Bard is right about one thing. Ayan. Kung nagkamali man siya sa kanyang mga prediction, parang hindi ka paniwala yung kanyang mga prediction, ay tama naman daw po siya sa isang bagay. A part of the projection, Google Bard labeled technical developments and upgrades as one of the key catalysts that might impact the growth of Lunsi in the long term. Yan, ito raw po yung tama, yung kanyang technical developments at saka upgrades. Ito raw po yung magdudulot na siyang magiging sanhi or catalyst para magkaroon ng malaking paglago ang presyo ni Lunsi, pero sa long term po yan, sa mahabang panahon. Since its implosion in mid-2022, the effort to revive the protocol remains the top agenda by the developers of Lunsi. Recently, the community passed a proposal to resolve the sequence mismatch issues and boost validator functionalities. Beyond these upgrades, Lunsi also undergoes intensive burning to reduce its supply, a feature that may ultimately impact price in the long term. Kaya ayan, tuloy-tuloy na rin po yung pagsusunog dito kay Lunsi. At ayan, yung mga suggestion ng mga community ng Terra Classic ay ayan na rin po. Talagang ginagawa po nila talaga ng paraan para ayan, lumago ang Lunsi. Kaya ayan lamang yung mga ilang factors. Ayan, pero malabo po yung prediction dito ni Google Bard na ayan daw po ang magiging ayan, bago raw po magtapos ang taong 2023 ay magagawa po niyang akyatin ang average price na $2.89
Yan, $2.89. Minimum price ay $2.37 at maximum price na $3.41. Kaya yan, malabo po yan. Yan, pero hindi natin alam. Hindi pa rin natin alam. Pero mukhang medyo malabo lamang. Kasi ang laki po talaga ng magiging ROI or percentage ng kanyang gain. Nasa milyon po kung sakaling nangyari yan. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.